Okay, welcome po muli mga ka-trigger. Welcome dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Rafael Villarreal. Ang sabi niya ay, Taurus TH45 Maestro, maganda ba siya at ano ang pwedeng maging common issue nito? Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga video dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat sa hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan ang ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay, ang kita nito ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. At ang kita ng ating YouTube channel ay ibinibigay natin sa kanila. Dahil okay naman ang sweldo ko dito sa aming kumpanya bilang isang firearms instructor gunsmith. Okay, at maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Anak ko po yan. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message kayo dyan kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa regular na pagbibigay mo, pagpapadala sa ating mga beneficiaries. Malaking tulong, sir, ang iyong pinaabot sa ating mga beneficiaries at pagpalain kayo ng ating Panginoon para marami pa kayong matulungan. Okay, dito na tayo sa sa Taurus. Okay, wala kami ditong Taurus 45, TH45. So, magre-research na lang tayo. Dahil inaamin ko naman, hindi naman lahat ng baril ay meron kami dito. Although, marami kaming baril dito, pero hindi naman lahat dahil ito ay shooting range. So, kung ano man yung research ko, ay research ko yon. Kung ano ang research ninyo, hindi ko tinututulan yung research ninyo. Pero yung research ko ay kinukuha ko sa Google. Kasi may nangaaway sa akin. Ay research ko yan eh. Kung hindi mo gusto yung binasa ko sa Google, Google lang awayin mo, wag ako. Bakit akong inaaway mo? Binabasa ko lang naman yung nasa Google. Kung yung baril na hawak mo ay iba dun sa aking binabasa, hindi ko naman inaano yung baril mo. Baril mo yan eh. Pero ito yung nakasulat dito. Ito yung nakasulat dito sa Kung ang ireklamo mo ay yung Google, kasi kumbaga tagabasa lang ako eh. Ano ba't akong aawayin mo? Kung hindi ka rin naniniwala sa akin, wala namang problema kung hindi mo ako paniwalaan. Basta ito ay babasahin ko lamang dahil mahirap naman yung mag-iimbento. Sabi naman ninyo, nag-iimbento ka lang eh. Pag hindi naman ako sabi mo, nag-imbento ka lamang dyan. Okay. So ito ang aking research sa sa Taurus TH45. Okay, ang Taurus ay unang-una, alamin natin kung saan ginawa. Ito ay Brazil. The 45 ACP, ang ibig sabihin ng ACP ay automatic Colt pistol. Yun ang baka naman sabihin niyo, yun ang chamber niya. Yun ang size ng chamber niya. 45 ACP. Meron din yan, meron din yang 10mm. Iba yung 10mm, iba yung 45. Excuse me. May ibo tayo eh. Yan ay parehong assemble around the same large. Parehong inassemble yan. At magkapareho ang same large. Ang laki. Large size. Pareho ng 10mm. Pero iba yung 10mm. Baka sabihin na naman kasi pinipilit yung yung sinabi ko na optional, ay pinipilit naman yung conversion. Iba yun. Okay, so may dalawa ito. 45 at meron 10mm, magkaiba yun. Hindi man ito conversional magkaiba yan, option yan. May 45 at may 10mm. Yan, maliwanag. Baka na naman tayo madali dyan. At ang sabi dito ay same large size. Ang frame nito ay polymer configured to accept
proprietary double stack. So ang magazine nito ay double stack, high capacity, ibig sabihin blue steel magazine. Okay, ang magazine ay naka-blue. In this case, the 45 ECP model has ang 45 ay 13 plus 1. Ibig sabihin, 13 sa magazine plus 1 sa chamber. Yun ang capacity niyang baril yan. While, iba na naman itong 10mm. May 10mm version na naman ito. Parang yung inaway ako doon sa 45 is clear impact na 45 na hammer at may striker. Option nga may striker at may hammer inaaway ako. Basta merong option yan. Striker at may hammer. Okay, ito naman, option naman ito, 45 at 10mm version. Ang 10mm version naman ito ay 15 plus 1 rounds. Okay, maliwanag. Iba yung 10 round, yung 10mm, iba yung 45 caliber. Option yan. Yun ang option. Hindi man conversion. Ang conversion, kino-convert mo lang yung isang baril. Okay, yan. Ang yaring Brazil. Tingnan na natin ang pros and cons nito. Mag-focus na tayo sa Taurus TH45. Baka magpagkamala na kasi naman ninyo na 10mm sa inyo. Pipilit naman ninyo 45. Iba yun. Option yun. Okay, the Taurus TH45 ang chamber ay 45 ACP. That is generally considered a good value with pros like manageable recoil. Ayan, isang pros nito, manageable yung recoil. Ibig sabihin, suwabe lang yung recoil. Manageable. Okay, 13 round capacity ang magazine. And ito ay user-friendly. Maganda. User-friendly. Pag sinabing user-friendly, ay hindi na ito masama. Features. Okay, but as cons, ang cons nito ay heavy double action trigger. Yon. Pag sa double action, mabigat. Yan naman ay common. Common yan sa mga double action. Karabitan talaga, mabigat ang double action. At ang single action naman yan ay maganda. Suwabe naman ang sabi dito. Okay? So, yan ang yan. Ibig sabihin nito, may double action at may single action. At ang isa pang cons nito ay bulky ang grip. Dahil nga, kalimitan naman ito sa mga high cap, bulky ang grip. Kung maliit ang kamay natin, ay medyo mahirapan tayo dyan. Pero sa mga malalaki ang kamay, ay okay lang. Bulky grip for smaller hand. Ay, kagaya ko, smaller hand. And potentially need for sight adjustment. Ay, merong counting sight adjustment. It's ergonomics. Ibig sabihin ng ergonomics, yung ikaw ba ay komportable. Interchangeable yung backstrap. Okay, yung likod ng grip, yung backstrap ay napapalitan para maging komportable ka. And ay solid single action trigger. Okay, solid ang single action trigger niya. Major selling points. Yun ang major selling points. Maganda yung single action trigger niya. Well, it's heavy double action. Pero mabigat yung kanyang double action. Ibig sabihin medyo matigas. And grip size are common complaint. Yung grip size ay medyo kino-complain. Medyo malaki nga, bulky. Ito ang mga pros. Manageable recoil. Magandang recoil. Manageable. Pag sinabing manageable ay hindi na masama. The grip, shape, and texture combined with a 45 ACP caliber makes the felt recoil more and controllable shove than a sharp kick. Okay. Yung felt ng recoil ay comfortable naman. Hindi naman yung sharp kick na tinatawag. 13 round capacity. Hindi na ito masama. 13 round. Madami-dami na ito.
offers more fireworks in 45 ACP. Sa mga 45 talaga, kasarapan na yung 13 rounds. Ang magazine 13 plus 1. Compared to any smaller capacity pistol. Kumpara mo yan sa mga single stock, malaking bagay yan. Doble ang dami ng bala. Ergonomic features includes user-friendly features like interchangeable straps, finger groove, undercut, trigger guard, and accessory rail. Okay. Maganda ito, komportable, kasi yung backstrap dito napapalitan para kung ano yung komportable sa iyong paghawak. Okay. At saka yung grip nito ay may ano, yung itong daliri mo ay may para bang hindi ko, papakita ko na lang sa inyo sa picture dyan sa thumbnail. Yung daliri mo ay magandang hawakan ng grip dahil may ganun-ganun yung harap. Okay, so alam na ninyo yun. Ang good single action trigger. The single action trigger is described as crisp. Okay, maganda, smooth, and predictable. Maganda, predictable, ibig sabihin, mapipredict mo yung yung putok niya, yung kalabit mo Hindi yung parang puputok na hindi. Predictable yung kalabit mo. Meron kasi pagkakalabitin mo, puputok na hindi. Puputok ba o hindi pa? Okay, so yan, maganda. Yun ang maganda sa single action niya. Reliable function. Ito ang reliable function na. The pistol has been noted for functioning flawlessly and handling various ammunition type without issue. Maganda ito, hindi namimili ito ng bala. Various type, walang issue sa mga ammunition. Sabi dito ay handling various ammunition type without issue. Ibig sabihin, hindi namimili ng bala. Maganda. Baka hindi wala ng patrotting pa ito. At saka ito ay lightweight for its class. Dahil nga ito ay ang frame nito ay polymer, siyempre lightweight. Ikumpara mo sa kanyang mga kasing size, lightweight. Despite being a full-size 45 ACP pistol, it is relatively lightweight compared to any other in its caliber. Kumpara mo sa ibang 45 caliber, ay masasabi mong ito ay magaan. Ito naman ang mga cons. Mga cons. Heavy double action. Ito pa. Mabigat nga lang yung double action. Walang problema. Ikak mo na lang. The double action pull is long and heavy which may not be prepared for sub-shooter. Normal yan sa mga mahaba talagang double action kasi iangat mo yung hammer Okay. Ang pangalawa, bulky grip. Malaki yung grip. Okay. Bakit ito mahirap sa akin sa one hand? Sa strong hand o sa one hand, mahirap ito. Freestyle mo na, dalawang kamay mo na. Okay, bulky grip. Is bulky, accommodate. Kasi nga, nag-accommodate ito ng 13-round magazine, which can be struggle for individual with smaller hand. Kagaya ko, medyo may struggle kung smaller ang iyong hand. Pero, pwede naman niya sa dalawang kamay na nga Potential need for sight adjustment. Yun pa, isa pa dito. Yung sight adjustment lang, nagagawa naman ng paraan yan. Lalo kung tayo gasmith. The sight may require adjustment out of the box to be perfectly on target. Magpalit na lang tayo ng ibang target. I-enhance na lang natin yung target natin. Pag-modify ng target. Ng sight. Magazine release issue. Ito may magazine release issue. The magazine release may require heavier spring weight. Ayun. Baka kinakailangan heavier spring weight for a larger bottom to be more user-friendly. Madali yan. Magpalit na lang ng heavier spring sa magazine release. Baka kasi, hindi naman sinabi kung nalalaglag yung magazine o kumakalong. Basta yung nasabi dito, huwag ninyo ako awayin. Yan ang sabi niyan, Hindi ako nagsabi niyan. Kung hindi kayo naniniwala dito sa Google, wala akong magagawa. Yan ang nakalagay niyan
could be more modern. Some reviews suggest adding ito. Yung iba, nagsasuggest ng adding optic mount or a threaded barrel would be improve its versatility. Okay. Kung ito'y malalagyan ng threaded barrel, marami kasing malalagay sa threaded barrel. Pwede ko maglagay ng compensator, suppressor, yan. At yun ang mga improvement na sinasuggest ng iba. Okay. So, ayan. At, yan. Binasa ko lang yan. Baka naman may mang-away na naman sa akin yan. Kung hindi kayo conforme dito, awayin ninyo yung Google. Huwag ako. Okay. So, ayan. Binasa ko lang yan. At, siyempre, hanap din tayo ng, research para mas kumpleto. Ang agad ko lang naman ay mabigyan kang kasagutan yung mga tanong ninyo. Mahirap naman yung ako yung mag-iimbento ng sa sarili ko. Kasi may nagsasabi, iniimbento mo lang yung sinasabi mo eh. Oh. Ngayon, nagbasa naman ako. Sabi naman sobrang galing naman yung binabasa mo. Hindi naman tama yan. Oh, ang tama, ikaw. Walang problema, ikaw ang tama. Okay, so, baka ikaw ay may tama. Yun ang totoo niyan, siguro. So, yan ang ating research. Research ko yan. Kung may research kayo, i-share ninyo. Walang problema. Pero huwag kayong mang-away. Huwag tayong mag-away dito. Hindi tayo nagpapagalingan. Hindi po ako magaling. Ako lamang po ay nagbibigay ng impormasyon sa abot ng aking makakaya. So, yan. At ito ang mga tao na may pakinabang dito sa ating community spotlight. Dito tayo nakikinabang. Okay, shout out kay Joran De Filotero. Meron kang 47 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy. Meron kang 37 engagement. Shout out kay Norman Paul. Ming77. Meron kang 53 engagement. Shout out kay Don Rani. Meron kang 16 engagement. Shout out kay Rinaldo Arsenio. Meron kang 72 engagement. Shout out sa mga kababayan ko, Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan may bago na tayong papaburger dyan. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masisiyap, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one na masarap na papaburger at marami pa kayong pagkain na ma-order dyan. 24/7, bukas yan. Kahit brownout, may generator. Maraming salamat po sa inyo. God bless.